Magandang araw mga bata! Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang pagsulat ng malalaki at maliliit na letra. Ang mga salita ay maaaring magsimula sa malaki at maliit na letra. Suriin natin ang ilang mga halimbawa. Dasmariñas City. Ang Dasmariñas City ay tumutukoy sa isang tiyak na ngalan ng isang lugar. Ana. Ito ay tumutukoy sa isang ngalan o tiyak na ngalan ng isang tao. Bagong taon. Ito naman ay isang halimbawa ng isang tiyak na pangyayari. Paaralan. Ang paaralan ay isang di-tiyak na lugar. Samsung. Ang Samsung ay isang brand ng cellphone. Ang Samsung ay salitang tumutukoy sa isang tiyak na ngalan ng bagay. Sapatos. Ang salitang sapatos naman ay tumutukoy sa isang di-tiyak na ngalan ng bagay. Juan B. de la Cruz. Ang Juan B. de la Cruz ay tumutukoy sa isang tiyak na ngalan ng tao. Tama ba ang pagkakasulat at paggamit ng maliliit at malalaking letra ng mga salitang ito? Kailan na ba maaaring magsimula sa malaki o maliit na letra ang isang salita? Narito ang ilan sa mga kailangang tandaan sa paggamit ng malaking letra. Una, gagamit ng malaking letra sa simula ng salita kapag ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Halimbawa ng pagsulat ng tiyak na ngalan. Rona. Si Rona ay isang bata. Ang pangalang Rona ay dapat sisimulan sa pagsulat ng malaking letrang R. Colgate. Ang Colgate ay isang brand ng toothpaste. Ang Colgate ay isang tiyak na ngalan ng isang toothpaste. Kaya, sisimulan sa pagsulat ang salitang Colgate sa malaking letrang C. San Nicolas Elementary School. Ito ay tumutukoy sa isang tiyak na ngalan ng isang paaralan. Pasko. Ang salitang Pasko ay nagsisimula sa letrang P o sa malaking letrang P dahil ang Pasko ay isang tiyak na pangyayari. Pangalawa, gagamit ng malaking letra sa pagsisimula ng pangungusap. Narito ang tamang pagsulat ng pangungusap. Masayang maglaro sa tabing dagat. Nagsisimula ang pangungusap sa salitang masayang. Kaya ang salitang masayang ay nagsisimula sa malaking letrang M. Si Jose ay nagsusulat. Ang unang salita ay C. Kaya, ang letrang S sa salitang C ay isinusulat sa malaking letra. Ang pangalang Jose ay nagsisimula din sa malaking letra dahil ito ay isang tiyak na ngalan ng isang tao. Magaling kumanta ang babae. Ang unang salita sa pangungusap ay magaling. Kaya ang letrang M sa salitang magaling ay nagsisimula sa malaking letra. Kumain kami sa Jollibee. Ang unang salita ng pangungusap ay kumain. Kaya, isusulat ang letrang K sa malaking letra. Kung mapapansin nyo, ang salitang Jollibee ay nagsisimula sa malaking letrang J. Dahil ang salitang Jollibee ay isang tiyak na ngalan ng isang kainan.
At ngayon, ihanda mo na ang iyong lapis at papel at subukan natin ang iyong natutunan sa ating aralin. Handa ka na ba? Panuto. Isulat ng wasto ang mga sumusunod na mga salita, parirala o pangungusap. Una, si nanay ay magaling magluto. Ito ay isang halimbawa ng pangungusap. Pangalawa, Dasmariñas City. Ito ay isang tiyak na ngalan ng lugar. Pangatlo, Andres Bonifacio. Ito ay isang tiyak na ngalan ng tao. Pang-apat, namasyal kami sa Luneta Park. Ito naman ay isang halimbawa ng pangungusap. Pang-lima, Mongol. Ito ay isang halimbawa ng isang tiyak na ngalan ng lapis. Tapos ka na ba? Nasulat? At nagamit mo kaya ng wasto ang malalaki at maliliit na letra sa pagsulat ng mga salita? At kung tapos ka na, halika, i-check natin ang iyong mga sagot. Sa unang pangungusap, dapat malaki ang letrang S sa salitang C dahil ito ay nasa unahan ng pangungusap. Pangalawa, Dasmariñas City. Dapat malaki ang letrang D at malaki ang letrang C. Pangatlo, Andres Bonifacio. Tiyak na ngalan ng tao. Malaking letrang A, malaking letrang B. Namasyal kami sa Luneta Park. Malaking letrang N, malaking letrang L at P. Mongol. Dapat din ang unahan ay dapat malaking letrang M. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Magaling! Muli, tandaan natin ang mga sumusunod. Ang mga salita ay maaaring magsimula sa malaki at maliit na letra. Gagamit tayo ng malaking letra kapag ang salita ay tiyak na ngalan ng tao, bagay, poot o pangyayari. Gagamit din tayo ng malaking letra sa pagsisimula ng pangungusap. Laging tandaan na ang kaalaman sa pagsulat ng malaki at maliit na letra ay mahalagang pundasyon sa pagsusulat. Hanggang dito na lang. Paalam!